Alright, welcome back mga ka-review dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga ka-review natin, kapapasok lang. Grabe ang natuklasan, pumutok si President BBM. Senator Bato, tinuro traidor sa Senado. Sibak na. Yan mga ka-review natin, no? Mula po ito kay Philippines Trending News. Yan mga ka-review natin, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo kay Philippines Trending News. Yan ha. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-upload sa ating reaction video. Yan mga ka-review natin. No? At ito na, sama-sama sabay-sabay po nating alamin ang balitang ito mula po dito kay Philippines Trending News. Ito na po. Naniniwala si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na hindi kurakot na politiko ang kanyang successor na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ginawa ng Pangulo ang pahayag kasunod huya ng pagkakasangkot ng kanyang pangalan sa umano'y destabilization plot laban kay Marcos Jr. Ayon kay Duterte, bagamat ito ang kanyang paniniwala ay hindi siya sigurado sa iba pang opisyal sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Aniya, ang ouster plot ay palaging nauugnay sa kasaysayan ng katiwalian, pang-aabuso at kapangyarihan at walang kontrol sa itong pang-aabuso. Paliwanag pa ng dating punong ekotibo, dapat natukuyin ni Marcos kung aling mga ahensya ang may problema para maiwasan ang anumang puwersahang pagpapabagsak sa kanyang gobyerno. Pinayuhan rin ni Duterte si Marcos Jr. na humingi ng tulong sa militar para magawa ito. Inihayag naman ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na hindi nito pipigilan ng sinumang miyembro ng Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan o yan po yung PDP laban mula sa pag-alis sa partido. Ayon sa dating Pangulo, ang mga miyembro ng naturang party list na hindi sumasang-ayon sa prinsipyo ng partido ay malayang makakaalis. Walang problema din anya ang Pangulo kahit siya na lamang ang matira sa naturang partido. Kaugnay po niyan, narito ang bahagi ng pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Mga kabombat Star Nation, at dagdagan pa natin ng mga balita na yan dahil ginagawa ng Pangulo ang pahayag matapos na magbitiw sa partido si Senior Deputy Speaker and Pampanga Representative Aurelio Gonzales Jr. nitong araw ng Lunes. Inanunsyo nga namang babatas ang kanyang pagbitiw at pinangalanan si Duterte bilang isa sa mga tumutulig sa umano sa Kamara bilang most rotten o bulok na institusyon sa gobyerno. Samantala, binigyan naman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ng 6.5 na grado o performance rating si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang naturang grado ay sumasaklaw sa paghawak ni Pangulong Marcos sa illegal drug situation sa bansa at ang pag-angat ng ekonomiya ng buong Pilipinas. Sa usapin naman ng illegal na droga, binigyang diin ni dating Pangulong Duterte na batay sa kanyang pakikipag-usap sa mga pulis sa bansa, mayroon umunong resurgence o muling pagbabalik ng illegal drugs dito sa Pilipinas. Kaugnay niyan, para naman sa ekonomiya ng bansa, nananatiling maayos pa rin anya ang value o halaga ng piso. Katuwiran ng dating Pangulo, walang bansa na nagagawang mag-rate ng hanggang sa 10 pagdating sa performance. Ang pinakamalaki anya ay hanggang sa 8 o 8.5%, habang ang average naman ay nasa 7%. Naniniwala naman ang dating Pangulo na maaaring maabot din ng kasalukuyang administrasyon ang naturang average. Sa karagdagan pa nating mga balita, aminado si dating Pangulo at Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo na maraming intriga sa politika at karamihan mga petty o hindi dapat patulan. Ito ay kasunod sa issue na inalis ang dating Pangulo bilang Deputy Speaker ng House of Representatives. Ayon nga kay Arroyo, kung makikinig at padadala dito si Speaker Martin Romualdez, wala siyang magagawa. Siniguro naman ni Arroyo na kahit wala na siyang pwesto, mananatili ang kanyang suporta kay Pangulong Marcos at kay Romualdez. Hiniling naman ni Arroyo na ngayon ay nagsalita na siya na nakikiusap ang dating Pangulo na move on na dahil mas maraming mahalagang issue ang bansa na dapat kaharapin. Nilinaw ni Arroyo na hindi siya nakapirma sa House Resolution number 1414 o ang Manifest of Support sa liderato ni Speaker Romualdez dahil siya ay nasa abroad. Binigyang diin ni Arroyo hindi siya nakiisa o makikiisa sa anumang tangka na patalsikin si Romualdez at wala na rin siyang plano na muling hangarin pa ang pinakamataas na posisyon doon sa Kamara. Yung ibabalik daw yung CIF or Confidential and Intelligence Funds ni VP Sara. Yan daw ay according sa blabber, sa leak, sa nag-leak na information sa politiko. Kay politiko ho yan. Kay politiko ho yan.
Ano pong sabi? Punta mo na si Erap. Si Erap. Si Jinggoy. Ayan, si Jinggoy. Estrada refutes report. 9 senators want OVP, DepEd confidential funds back. Ayan. Yan. Sabi, Senator Jinggoy Estrada condemned a news report sana, that claimed that he along with 8 other senators voted in favor of returning the 650 million peso confidential and intelligence funds of the Office of the Vice President and the DepEd. Ito yung article na yun kay Politico. Ano? Deserve ni Sara, 9 senators reportedly want VP's confidential funds back. Kasi dyan pangalan niya, Jinggoy Estrada. Jinggoy Estrada. Tapos, ang nakakatawa mga kutsero, sa Sham na minention dito, siya lang ang nagagalit. Why oh why, Senator Jinggoy? Para namang hindi mo ginamit yung clout ni VP Sara nung kumakandidato kang senador. Panghuli siya eh. Siya yung pinakahuli na nanalong senador eh. Siya yung pang 12. Actually, ang lamang lang sa kanya ni Risa Ontiveros, I think, is around 200, 300,000. Kaya nag-11 si Risa. Imagine, tinalo pa siya ni Risa Ontiveros. My goodness. Nagulat ako kay Lito Lapid. Andyan pa pala si Lito Lapid. Akala ko lumipat na siya dun sa Batang Quiapo. Dun ka na lang, sir. Doon ka na lang, sir. Mas kailangan ka doon. Doon ka na lang, sir. Anyway. Sabi, at least 9 senators reported, ito nabasa ko na ito kanina. Tuloy natin. The OVP and DepEd requested confidential funds amounting to 500 million and 150 million respectively. Under the 2024 National Expenditure Program, both chambers of Congress have decided to realign confidential and intelligence funds to agencies tasked to ensure national security. Okay. So ito ngayon sinabi ni Jinggoy. Tapos senators agreed to let the Ethics Committee investigate the source of the report which purportedly came from a closed-door meeting. Ito na ngayon. Ito na ngayon mga kutsero, ang problema dyan. This is pala an executive session. At kapag executive session, lahat ng communications ay confidential. Yan. Yan ang problema. Darn! Kapag executive session, lahat ng communication, lahat ng sasabihin mo ay confidential. Hindi yan dapat malalaman sa labas. Maski yung sinabi dito. Maski yung preference. So, halimbawa, si Robin Padilla nagsabi doon. Sabi niya, ako agree ako na bigyan ng CIF, si VP Sara. Tapos lahat sila nagsabi. Halimbawa, lahat sila nagsabi. Dapat hindi makakalabas yun. Lalo-lalo yung pangalan. Kundi sana kung ni-report, senators are open. Ganun. 9 senators are open to reinstating the CIF of VP Sara. Walang problema kung ganun. Kaso identified silang lahat 8. Siyam pala kasama si Pia Cayetano. Siyam. Yun mga kutsero. Sa akin naman, what's the big deal? Diba? What's the big deal? Kung masabi ng mga tao na gusto ng mga senador na to na ibalik ang confidential funds, so what? So yan mga karibin natin, nagiging big deal lang ito mga karibin natin kasi executive session po yun mga karibin natin, no? Which is na walang impormasyon dapat na makalabas, di ba? Yun yung big deal dun mga karibyo. Yung pagbabalik ng confidential fund, parang side dish lang yung mga karibin natin ng isyong ito. No? Yung pinuputok ng butsi ng ating mga karibyo, ng ating mga kanetizen, mga karibin natin, yung paglalabas ng informasyon. No? Kasi nga po, hindi po dapat lumabas sa media ang ganitong impormasyon. Kasi executive session po ito. No? Private conversation. At nasa rules po yan, no, ng executive session mga karibin natin na lahat ng pinag-usapan, no, dyan sa session na yan, hindi pwedeng malaman ng iba, no, sila lang dapat ang kasi nawawala po yung di ba, nawawala po yung essence na pagiging executive session niya, di ba?
Oh, at saka delikado po ang mga ganitong aksyon, 'di ba? Kung magpapatuloy po ito na sa bawat sesyon, 'di ba, ng Senado, lalo na kung pribado, no? Lumalabas yung mga impormasyon, 'di ba? Aba, wag niyo nang gawing private conversation 'yan. Ay public na lang din ninyo, 'di ba? Para malaman ng ating mga kalaban. Yung ating mga plano. Delikado po ito, di ba, mga ka-review? Kaya po ba, sa palagay nyo, delikado po ba itong senador na ito? Sinasabi kasi ng iba, mga ka-review natin, whistleblower daw. Di umano ang dapat ituring dito sa senador na ito na nag-traitor, no? Well, anyway, mga ka-review natin, may point din naman siya. Pero ang ano lang natin dito kasi, di ba? Paano na lang kung, di ba, masiselan yung pinag-usapan doon? Paano na lang kung about sa, di ba, mga plano, di ba, patungkol dito sa West Philippine Sea? Yung mga pinag-uusapan. Posible rin mag-leak yan, di ba? Posible rin niyang ilabas sa media or sa i-feed sa kalaban. Nako, yun yung masama doon, mga ka-review. Ha? Sa palagay niyo po, sino kaya ito? Ha? Nako po. Who are you trying to please? But anyway, basahin natin. Basahin pa natin yung balita. I wish to tell the people that there was no votation that happened. Ibig sabihin, hindi sila tinanong. Kasi ano yan eh. Di siya, syempre, it's a collegial body. Tatanungin, ano opinion mo, etc. etc. What do you vote? Yay or nay? Tapos, based from the vote, magpo-proceed yung resolution. So, walang votation. Ibig sabihin, nag-ano lang to, nag-meeting lang. As in meeting. Kwento, siguro, most probably, tatanong, nasa atin na yung budget. Nasa atin ngayon yung controversial na CIF. Anong gagawin natin dito? Nagtanong, sinong pabor sa ganyan-ganyan. Nagtaas ng kamay, sinong hindi. Taas ng kamay. Sige, pag-usapan pa natin to. Total naman, may deliberation pa tayo. Yun. So, privileged communication. Well, confidential na lang para mas accurate. That's confidential information. Lalong-lalo na it is an executive session. Okay. Kaya mga kotsero, kung sino man yung nag-leak nito, most probably kasama dun sa loob ng meeting. Yung nag-leak nito kasama dun sa loob ng meeting. Malam. Sino lang ba ang nandun? Siyempre, yung Senate President, yung mga senators, saka yung mga iba't ibang staff. Sino pa? Yung kanilang yung staff mismo ng Senate, di ba? Yung secretariat, yung secretariat ng Senate. Sila lang naman ang nandun. So, paano nag-leak yan? Executive session nga to. Paano na? Sabi ni Jinggoy, I wish to tell the people that there was no votation that happened. I do not know who among our colleagues who leaked our conversation with this media outlet, si Politico. This is the first time I encountered a scoop or leakage. This is a violation of our rules. Lalo na nga mga kotsero, kung ito galing sa isang executive session. Wala talagang nakakalabas dyan dapat. Kasi executive session nga eh. Alam nyo mga kotsero, sa mga executive session, dito pinag-uusapan yung mga highly controversial at highly confidential items. Ito yung mga tipo ng ng mga kwentuhan na kapag nakwento sa labas will change public perception. Yun, ganun ang labas dyan. So this is really a violation of the rules. Violation to ng trust ng members ng Congress or members ng Senate. According to the Senate rules, a senator who would violate the confidentiality in an executive session can be expelled. Uy, alamin niyo na yan. Alamin niyo na yan kung sino yan. Kung senador yan, tanggalin na! Sana may tatlong pangalan agad na lumabas sa isip ko. Sino yan? Sino? Sige nga. Sana sila. Anyway. At the same time, the involvement of an employee or official of the Senate could lead to dismissal. Mabigat ang penalty nila, dismissal agad. The Senate will begin on Wednesday its debates on the 5.768 trillion national budget for 2024. And yun, ito yung nag-contribute ng kwento. Yan. So galit na galit. Dahil dito sa article, hindi politiko. Yan. So yan, baikli lang naman yung article actually, pero maraming na-leak. So yan mga ka-review natin, no? Sino kaya itong, di ba, senador na ito or sa empleyado
na pwedeng ma-expelled at ma-dismiss diyan sa kanilang mga posisyon, no, mga ka-review natin. Abang-abangan po natin kasi hindi pa rin pinapangalanan nila ha? Hindi pa rin nila natutukoy kung sino nga ba itong traidor na ito. Ako may naisip din ako, mga ka-review natin, ha, kung for example lang, hindi sa kanila galing yung walang umamin dito, diba? Kasi wala naman siguro talagang amin dyan, mga ka-review, ha. Naisip ko lang, baka may mga, diba, yung ginagamit pang spy, ha? Mga bug, diba? Tinatawag na bug. O yung mga recorder ba, mga ka-review? Yung napapanood natin sa mga pelikula, diba? Sinasabing, okay, bug the house. O, diba? Pinanglalagyan nila ng mga camera, mga microphone, mga ka-review, para naririnig nila yung mga conversation sa loob ng bahay, diba? Nakikita nila lahat-lahat. Posible bang mangyari yan dyan sa Diba? Napaka-secure po ng Senado, mga ka-review natin. Posible bang maging ganun dyan? Magtataka ka rin, diba? Kasi may lumabas na impormasyon tapos walang umamin dito. Sino? Sa bagay, sabi nga nila, mga ka-review ng mga ka-netizen natin, diba? Ay nako, walang aamin dyan, ha? Sino ba nga aamin kung may madidismiss ka? May expelled ka, diba? So yan, mga ka-review natin, ha? Ano po ang inyong reaksyon? Sino kaya ito? Magdaho tayo, daho. Sino kaya itong tatlong naiisip, no, ni Coach Jarrett, mga ka-review natin, no, na posibleng magtraidor, ha, sa ating bansa, yan, sa Senado. Well, kayo, mga ka-review natin, kung bibigyan kayo ng pagkakataon, bigyan kayo ng tatlong tao, no, dyan sa Senado, na posibleng magtraidor, sino-sino kaya yan, ha? At mga ka-review natin, ano man pong yung reaksyon, i-comment lang po sa baba para atin alam po ng ating mga kababayan ang inyo pong nararamdaman patungkol po dito sa balitang ito. Nako, sino kaya ito? Hindi pa pinapangalanan. Abang-abangan lang po natin, no? Alright, mga ka-review natin, kung bago pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-upload sa ating reaction video. At wag din pong kalimutang mag-subscribe kaya Philippines Trending News, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo. Maraming salamat po.